Careless soul, why will you linger, wandering from the fold of God? Hear you not the invitation? Oh, prepare to meet thy God. Careless soul, heed the warning, for your life will soon be gone. Yes, your life will soon be gone. Oh, how sad to face the judgment, face the judgment, unprepared to meet thy God. Why so thoughtless are you standing, while the fleeting years go by, and your life is spent in falling? Oh, prepare to meet thy God. Careless soul, heed the warning, for your life will soon be gone. Oh, yes, your life will soon be gone. Oh, how sad to face the judgment, oh, how sad to face the judgment, unprepared to meet thy God. Hear you not the earnest pleadings of your friends to wish thee well? And perhaps before tomorrow you'll be called to meet thy God. Careless soul, oh, heed the warning, for your life will soon be gone. Oh, yes, your life will soon be gone. Oh, how sad to face the judgment, oh, how sad to face the judgment, unprepared to meet thy God, If you spurn the invitation till the Spirit shall depart, then you'll see your sad condition, unprepared to meet thy God. Careless soul, heed the warning, for your life will soon be gone. Oh, yes, your life will soon be gone. Oh, how sad to face the judgment, oh, how sad to face the judgment, unprepared to meet thy God. Throw out the lifeline across the dark wave. There is a brother whom someone should save. Somebody's brother, oh, who then will dare to throw out the lifeline, his peril to share? Throw out the lifeline, throw out the lifeline. Someone is drifting away. Throw out the lifeline, throw out the lifeline. Someone is sinking today. Throw out the lifeline with hands quick and strong. Why do you tarry? Why linger so long? See, he is sinking, oh, hasten today, and out with a lifeboat, away then away. Throw out the lifeline, throw out the lifeline. Someone is drifting away. Throw out the lifeline, throw out the lifeline. Someone is sinking today. Throw out the lifeline to danger-fraught men, sinking in anguish where you've never been. Winds of temptation and billows of woe will soon hurl them out where the dark waters flow. Throw out the lifeline, throw out the lifeline. Someone is drifting away. Throw out the lifeline, throw out the lifeline. Someone is sinking today. Soon will the season of rescue be o'er. Soon will they drift to
save them today. Throw out the lifeline, throw out the lifeline. Someone is drifting away. Throw out the lifeline, throw out the lifeline. Someone is sinking today. Wonderful is my Redeemer, wonderful is He, saving me from sin and sorrow washed at Calvary. Wonderful, the Prince of Glory, mighty God is He. Wonderful is my Redeemer, wonderful to me. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Gave himself for my shame there at Calvary. Marvelous, saving grace, sets my spirit free. Wonderful is my Redeemer, wonderful is He. He gave himself to die a ransom there on yonder tree. His saving grace my soul to save, could it ever be? Salvation's plan for every man, He purchased pardon free. Wonderful is my Redeemer, wonderful to me. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Gave himself for my shame there at Calvary. Marvelous, saving grace, sets my spirit free. Wonderful is my Redeemer, wonderful is He. Redeeming love sent from above, He died for you and me. Go tell the message of His love, salvation now is free. No longer wait, the fields are white, the call or distant sea. Wonderful is my Redeemer, wonderful to me. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Gave himself for my shame there at Calvary. Marvelous, saving grace, sets my spirit free. Wonderful is my Redeemer, wonderful is He. Magandang gabi mga kapatid. Medyo maulan po ngayon. Hindi pa umihinto po yung mga ulan sa mga nakaraang mga araw. At tayo po'y umaasa na sana maumihinto na, pero malamang hindi dahil mayroon pang panibagong bagyo na parating. Ito si Bagyong Opong. Ito po'y galing mas mababa, mas south, at tama po sa Bicol Region, Southern Luzon at Metro Manila, kahit po sa may Central Luzon. Ano po. So kahit na po tayo ay muulan at hindi maganda yung panahon, bumati pa rin tayo. Magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig po at nanonood sa ating Facebook Live, sa ating mga kaisuonan. Maayong gabi sa inyong tanan mga kaisuon, sa ating mga kakabsat na yung Bagarabi, katakay amin kakabsat, sa ating mga katugangan dyan sa may Bicol Region, Diyos Marhay na Banggi sa Indugabos, dyan sa may Samar, maupay nga gabi, kabugtuan ko kang Kristo. At dito po sa may Pangasinan, Masanto siya Labi, at si kayo namin. At siyempre, hindi pa uling sa amin, maya pa beke mo nga. So, ang ating pong pag-aaralan na isang serye, sa Lunes po, ang ating serye kung paano pag-aralan ng salita ng Diyos sa tamang paraan. How to study the Bible properly. Ito naman po sa pang-Miyerkules, tungkol po sa premillennialism. Ito po isang popular na
doktrina sa mga denominasyon. Halos lahat po ay premillennialist. Ito kung gusto man Baptist, Methodist, Lutheran, Pentecostal, Born Again. Halos lahat po yung mga premillennialist. Ano po? Naniniwala sila sa aral na ito na tinatawag na premillennialism. Kaya po mahalaga sa atin na maunawaan po natin ito at maituro natin sa kanila ang tamang katuruan ng Biblia. Ang premillennialism po ay patungkol sa huling panahon, end time, o pagtatapos ng panahon. So, ito po ay kanilang paniniwala na mangyayari bago ang katapusan ng panahon. Premillennialism. Pero magandang pag-aralan po natin kasi mapapatunayan po natin na ang aral na ito ay hindi po itinuturo ng banal na kasulatan. Ito po ay theory ng mga tao. So ano po ba itong premillennialism? Ito po isang uri ng doktrina patungkol po sa katapusan ng panahon, end time. Ito po ay base sa Revelation chapter 20 na tinuturo na may 1,000 taon na iginapos sa Satanas at abang nakagapos sa Satanas ay naghahari ang ating Panginoon. So iba-iba po ang may 4 na paniniwala tungkol po sa huling panahon o end times. Ang una po ay ang premillennialism. Ito ang ating pinag-aaralan. Ito yung doktrina ng ating pag-aaralan. Itong panahon naman na ito ay nagtuturo na tayo po'y nabubuhay sa panahon bago ang pagdating ng Panginoon, na kung saan sa panahon ng kanyang pagdating, siya po ay maghahari ng 1,000 taon sa Jerusalem sa lupa. At pagkatapos noon ay ang final judgment. Yun po ang ating bibigyang pansin sa mga darating na mga araw. Meron din pangalawang pagtingin, ito'y tinatawag na preterism. Pag sinabi natin preterism, ito'y past. Natatapos na. Kaya po sa Kastila, yung past tense, preterito indefinido. Kanya, dalawa po yun eh. Preterito imperfecto. Kanya. Ito yung past tense nila. Yung isa, yung ordinary past tense. Yung isa, yung past perfect tense. So ito pag sinabi preterism, sinasabi na ito ay o sa ibang katawagan, ito yung AD 70 doctrine. O mas mabigat na pangalan, realized eschatology. Na nagtuturo ng lahat ng hula sa banal na kasulatan ay natupad na. Kasama na po yung pagdating ng Panginoon noong AD 70 at nagkaroon na po yung tinatawag na biblical resurrection ay natapos na raw po yan. Ako, hindi ko po makuha ito at maunawaan paano nangyari. Pero ito po yung sumisikat na aral sa mga kapatid sa panahon natin ngayon. AD 70 o preterism. Post-millennialism. Pag sinabi natin post, tapos. Ito po yung paniniwala na tayo po ay nabubuhay bago po yung paghahari ng Panginoon sa 1,000 taon. Pero sinasabi nila na magkakaroon po ng period of time, hindi nila sinasabi yung specific, na kung saan ang Ebanghelyo ay para bagang lalago sa lupa at karamihan ng mga tao po ay maniniwala sa Panginoon, maging Kristiyano sila. At pagkatapos ito, ang Panginoon ay babalik para tanggapin ng kanyang iglesia, tapusin ng panahon, at pagkatapos po ng final judgment. At yung pinakahuli, millennialism. Ito po yung paniniwala na ang kaharian o iglesia ay natupad o itinatag sa araw ng Pentecost, sa Acts chapter 2, at ito'y nagpapatuloy sa panahon na ito. Tayo po ay nasa panahon ng katuparan ng Revelation 20, yung 1,000-year reign. Tayo po nadodoon na ngayon, sa loob na yun. Ito po ay isang spiritual na paghahari, hindi physical na paghahari. So, sa paniniwala nito, ang kaharian ay isang spiritual na kaharian.
At sa katapusan po ng panahon, ang Panginoon po yung darating at magkakaroon po ng judgment ng mga mabuti at masama. At pagkatapos po noon ay walang hanggan. Yung mga masama ay dadalhin sa impyerno. Yung mga mabubuti dadalhin sa langit. At ang ating Panginoon na hindi mag-ahari bilang hari sa lupa. Ito yung tinuturo ng Biblia. Amillennialism. Walang literal na pag-ahari ng Panginoon sa lupa. Tulad ng tinuturo ng premillennialist. So, alam po, maliwanag po yan. So, premillennialism, ito po yung dalawang salita. Pre means before, millennium means 1,000. So, before 1,000. So, ito ibig sabihin, ito yung sistema ng paniniwala. Yung ism, pag ism, usually ito ay isang paniniwala na hindi totoo. Ism. Itenso, sabi ng ibang mga kapatid. Ito yung mga pangyayari, ito yung mga events na mangyayari bago ang Panginoon ay mag-ahari ng 1,000 taon sa lupa sa isang physical na kaharian. Kaya premillennialism. So ito po ay base sa kaisipan o assumption na mga pangako ng Diyos kay Abraham ay hindi natupad. Lalo-lalo na po yung pangako ng lupa at pagiging isang bansa. Sabi hindi pa natupad yan kanila. At pangalawa, yung kaharian ay na-postponed noong ang ating Panginoon po itinakwil ng mga Hudyo. At dahil po na-postpone yung kaharian, ang itinatagpo ng Panginoon ay ang iglesia. So, ayon sa kanila, tayo po'y nabubuhay sa panahon ng iglesia o church age na tinatawag. Pangatlo, yung mga hula ni Daniel at ni Ezekiel patungkol sa kaharian na hindi natupad. Kasi na-postpone nga yung kaharian eh. At yung pangako ng Diyos kay David sa isang kaharian na itatatag sa pamamagitan ng isang tamang gagaling sa kanyang lahi ay hindi na natupad. Ito yung pangako ng Diyos kay David sa 2 Samuel chapter 11 to 14. Hindi natupad. At ang aklat ng Apokalipsis ayon po sa paniniwalang ito ay hindi patungkol sa pangyayari, events na nangyari sa panahon na ito naisulat. Kundi ito ay mangyayari sa isang malayong panghinaharap. Sabi-sabihin, nung isinulat ang Apokalipsis, yung sinulatan, yung 7 iglesia, hindi siya kayo natupad yan. Ito ay matutupad ito sa malayong panghinaharap. At ayon po sa katurong ito, ang kaharian ay isang physical na kaharian. At ang Panginoon po ay mag-ahari sa isang literal na physical na kaharian na nakaupo sa trono ni David sa Jerusalem sa loob ng 1,000 taon. Sinasabi rin po ng physical Israel ay manunumbalik bilang piniling bansa ng Diyos. At sila po ay magiging makapangyarihan sa mundo na si Jesus ang kailang physical na hari. Katulad po na nangyari sa Old Testament, pinili ang Israel bilang isang kaharian ng Diyos. Tingnan po ninyo, ito pong premillennialism, kung ating pong titignan yung mga pangyayari. Tayo po ay nasa church age, sabi nila. At magkakaroon po ng dakilang pagtatalikod o great apostasy. At pagkatapos magkakaroon po ng 7 taong paghihirap o 7-year tribulation. Na kung saan yung Antikristo ay magiging makapangyarihan. The Antichrist will reign. Pagkatapos po itong tribulation ay magkakaroon ng rapture. At doon sa panahon na yon, ang ating Panginoon po ay ang mga matuwid na patay ay mabubuhay na maguli. So, ipagkaroon ng rapture, yung mga buhay na Kristiyano po ay kukunin ng Panginoon at yung mga matuwid na mga patay ay mabubuhay na maguli. Pagkatapos po ng rapture, ang Panginoon po ibababa sa lupa at ang mga Hudyo ay magiging mga Kristiyano at siya po yung maghahari sa Jerusalem
sa loob ng 1,000 taon na kung saan si Satanas po ay nakatali. Sa panahon na ito, ang templo po ay muling tatayo. The temple will be rebuilt. At yung mga sacerdote, yung mga paghahain, at yung mga ritual sa Old Testament ay mababalik. So ito yung pagbabalik ng kautusan ni Moises, di ba? Pagkatapos mo lang 1,000 taon, si Satanas ay pansamantalang palalayain at magkakaroon po ng digmaan sa pagitan ni Gog and Magog. At pagkatapos po nito ay ang kahatulan, Judgment Day. Ang mga patay na masama ay mabubuhay na maguli. At ang mga matuwid ay dadalhin sa langit. At ang mga masama ay dadalhin sa impyerno. Yun ang premillennialism. Mapapasin niya may pagitan ng 1,000 taon sa pagitan ng pagkabuhay na maguli ng mga matuwid at ang pagkabuhay na maguli ng mga masama. So yun ang mga events na mangyayari ayon po sa paniniwalang ito. Tulad sinabi natin, pagkatapos po ng 1,000 taong pag-aari ng Panginoon, Satanas si palalayan sa isang makaling panahon, na kung saan siya makikipagdigma laban sa mga Kristiyano at siya'y matatalo. At pagkatapos mo nito ay darating ng katapusan, may mga patay na masamang patay na mga masama ay mabubuhay na maguli at ito'y susundan ng final judgment at ang mga masasama ay mapaparusahan sa walang hanggan. Marami pong pagkaiba-iba itong theory na ito. Halimbawa sa rapture, may naniniwalang mangyaring rapture after 7-year tribulation. May mga naniniwala naman na ito mangyayari bago yung 7-year tribulation. May naman nangyayari ito sa gitna ng tribulation. Pero ito pong sinabi natin, ito yung standard na paniniwala ng premillennialism. Kung nakita niyo yung ating pagsasalita sa aspekto ng aral na ito, anong mali sa aral na ito? What is wrong with premillennialism? Anong mali sa aral na ito? Kasi tulad pala sinabi na sa ating comment doon sa Facebook post natin, hindi ito itinuturo ng banal na kasulatan. So premillennialism is not found in the scriptures. Hindi ito tinuturo ng banal na kasulatan. Number one, na may mali sa aral na ito, tinuturo ng kaharian na isang physical na kaharian. The kingdom is a physical kingdom according to the doctrine of premillennialism. So ito po, ang kaharian po isang physical na kaharian. Walang pagkakaiba sa kaharian ng Great Britain, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Isang physical na kaharian. At ito pong sinasabing physical na kaharian, ang kaharian na tinatag ng Panginoon, ito po hindi po ito sinasangayunan ng ating Panginoon. Maliban ito'y kanyang nilalabanan. Dahil siya nasa harapan po ni Pontius Pilate, ito sabi ng Panginoon sa John chapter 18 verse 36. Nantanong siya ni Pontius Pilate. Jesus answered, "My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would fight, so that I should not be delivered to the Jews. But now my kingdom is not from here." Sa ating Tagalog, sabugot si Jesus, "Ang kaharian ko ay hindi mula sa sanglibutang ito. Kung ang kaharian ko ay mula sa sanglibutang ito, ang aking mga tauhan ay makikipaglaban sana upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit ang aking kaharian ay hindi mula rito, kaya sinaibigay sa mga Hudyo. At ang mga Hudyo binigay siya kay Pontius Pilate." Sabi niya, hindi ito physical na kaharian. Ang isang physical kingdom is characterized by having a physical military. Yun nanggagaling kanyang lakas at kapangyarihan. So kung ito isang physical na kaharian, siya ipagtatanggol ng kanyang physical na ukbo para siya proteksyonan at huwag maibigay sa mga Hudyo. Pero siya naibigay sa mga Hudyo. Kaya sabi ng Panginoon, ang kanyang kaharian ay hindi siya sanglibutang ito. It's not of this world.
Tayo po'y nasa mundo, but we are not of the world. Yung makikita natin. Pangalawa na makikita natin na dito physical na kaharian. Ang isang physical na kaharian, ang kanyang pagsisimula ay magsisimula sa pagkokorona ng isang hari. Parang ang kaharian ay may hari. So ang pagsisimula po ng isang kaharian ay ang pagpapakilala ng kanyang hari o coronation of the king or the monarch. So makikita mo siya. It will come with observation. Bilang simpleng halimbawa, nung nagkaroon po ng coronation si King Charles, nakita natin yun, napanood natin yun, di ba? So, yun ang simula ng isang kaharian. Yung pagkokorona ng isang hari na mamahala sa kaharian. Pero sabi ng Panginoon, nang siya'y tinanong, sa Luke chapter 17, verse 20, hanggang verse 21, now when he was asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, he answered and said, the kingdom of God does not come with observation. Nor will they say, see here or see there. For indeed, the kingdom of God is within you. So, ang karen po ng Diyos ay nasa atin kanya. Sa Tagalog, palibasa ay tinanong si Jesus ng mga Fariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Kanyang sinagot sila. Ang kaharian ng Diyos ay hindi darating na may mga palatandang makikita. At hindi rin nasasabihin, tignan ninyo, naririto o naroroon, sapagkat masdan ninyo ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. So dahil ito isang spiritual na kaharian, ang makakaalam lamang ng pagdating ng kaharian ay yung mga taong nasa kaharian o yung mga taong sumasampalataya at nabautismohan at sila nasa kaharian. No, sa Acts chapter 2, yung mga tao sa paligid, hindi nila alam kung ano nangyayari doon. Sino nakakaalam kung ano nangyari doon? Yung mga Kristiyano na sumasampalataya. Sila lamang ang nakakaalam na yung araw na yon ay yung pagsisimula ng kaharian ng Diyos. Kaya nagtatanong yung mga tao, ibig sabihin nito nga nila. Hindi nila naintindihan. Pero yun ay hindi physical na kaharian. Bakit? Wala naman tayo nakitang physical coronation ng isang hari. Ang hari ay nasa langit. Siya nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang ibig sabihin, nasa kanyang kapangyarihan ng Diyos. So, hindi nila nakita ang pagdating ng kaharian. At makikita rin po na sa Romans 14 na nagkaroon po ng controversy tungkol sa pagkain o di pagkain ng mga pagkain niya sa mga templo ng mga Diyos na pinagbibili sa palengke. Ang sabi ni Pablo, for the kingdom of God is not eating and drinking. Yun, physical yun, di ba? But righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Yun po yung spiritual na quality. Hindi natin nakikita yan. Sa Tagalog, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kung ito ay physical na kaharian, kahit kumakain at umiinom. Kundi ang pagiging matuwid, kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. So, hindi ito isang physical na kaharian. It's a spiritual kingdom. At baligtad po ang itinuturo ng mga premillennialist. Ang sinasabi nila, Jesus was rejected by the Jews to be their king. Actually, si Kristo ang nag-reject sa kanila para sa maging hari. Dito po sa John chapter 6 verse 15, therefore, when Jesus perceived that they were about to come and take him by force to make him king, he departed again to the mountain by himself alone. Na mahalata ni Jesus na sila lalapit at pipilitin siyang gawing hari, siya muling umalis na nag-iisa patungo sa bundok. Baligtad eh. Si Kristo ang nag-reject sa mga Hudyo para sa maging hari. Hindi baligtad. He was not rejected by the Jews to be their king. Kundi siya ang nag-reject sa mga Hudyo na gawin siyang hari. Nasa Biblia, hindi ba? Pangalawang mali po rito, pinakikita ng aral na ito na si Kristo po yung nabigo na may tayo ang kanyang kaharian
He failed to establish his kingdom and therefore postponed it and built the church as an afterthought. Bilang palakibutas, ang itinatag niya ay ang iglesia. Ang problema, lahat mo ng mga aral na mali ay sumasalungat sa malinaw na bahagi ng banal na kasulatan. Palaging ganon. Kung tayo po'y nasa korte at ang isang evidence o isang testimony ay lumalabag sa isang malinaw na napatunayang katotohanan, yun po'y mali. Dito po sa Efeso, ikatlong kabanata, chapter 10, verse 11, the church is not an afterthought. It is a part of God's eternal plan. Hindi po ito panakibutas lang. Ito'y bahagi na walang panukala ng Diyos. Maliwanag po yun. Basahin po natin. To the intent that now the manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities and powers in the heavenly places, according to the eternal purpose which He accomplished in Christ Jesus our Lord. So tignan niyo, yung iglesia po'y bahagi na walang plano ng Diyos na Kanyang ginawa sa pamagitan ng ating Panginoon. Sa Tagalog, upang sa pamagitan ng iglesia ay may paalam ngayon sa mga pinuno at sa mga kapamahalaan sa sangkalangitan ang iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos. Ito ay ayon sa walang panukala na Kanyang ginawa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sino ba nagtatag sa iglesia? Ang ating Panginoon. So yung mga bagay na ginawa sa pamagitan ng Panginoon ay bahagi sa walang panukala ng Diyos. Kasama doon ang iglesia. So, paano nasasabihin na iglesia po'y panakibutas lamang dahil hindi na itatag ng Panginoon ng kanyang iglesia? Ito po isang serious accusation laban sa ating Panginoon na sinabigo na gawin ang kanyang layunin ba't siya nagkatuwang tao na itatag ang kanyang kaharian. Kung ganon, kung nabigo ang ating Panginoon na gawin ang kanyang mission, siya ba'y Diyos? At ang Diyos ba ay talagang may walang kapangyarihan? Is God really omnipotent or is in control? Para mabigo na magawa ang isang panukala ng Diyos. That's an insult, di ba? Bakit nabigo ang Panginoon? Kung nabigo ang Panginoon sa kanyang layunin na siya nagkatawang tao, paano tayo magtitiwala sa kanyang pangako na siya darating na maguli? Kung siya nabigo sa kanyang munang pagkakataon, siya dumating. Yun po isang insulto sa Diyos. Hindi pwede yun. Ang Diyos po, nagagawa niya ang kanyang gustong gawin. Pag may sinabi ang Diyos, ito po ay matutupad. So, parang sinasabi nila na nabigo ang sinabi ng Diyos na may tatatag ang kaharian sa pamagitan ng ating Panginoon. Dito po sa Isaiah, chapter 55, verse 11, maraming talata. Pero ito lang po ay napakaliwanag, mga kapatid, mga tagapakinig at mga kaibigan, na kapag sinabi ng Diyos, ito ay matutupad. Matutupad. Sige na, basahin na sa Isaiah 55. Ano po? Verse 11. Ito po ang ating mababasa. So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I send it. So, sinabi ng Panginoon, tatag ng kanyang kaharian. So, ito'y mangyayari. Hindi ito babalik na hindi nangyari. So, hindi totoo na hindi natupad ng Panginoon ang kanyang kaharian. Ito'y claim ng mga premillennialists, but it's not true. Putunayan po natin yan. Sinasabi po mismo ng banal na kasulatan, tinuturo niya na si Kristo'y hari na ngayon. Pero sabi ng premillennialist, mga premillennialist, siya'y mag-ahari pagka siya'y muli dumating.
Pero mamaya makikita natin, baliktad yun eh. Baliktad yun. Pagdating ng Panginoon, hindi na siya hari. Ngayon, hari na siya. Patunayan po natin. This is 1 Timothy chapter 6, verse 14. That you keep this commandment without spot, blameless until our Lord Jesus Christ appearing, which he will manifest in his own time. He who is the blessed and only potentate, the King of kings and Lord of lords. Sa Tagalog, naingatan mong walang dungis at walang kapintasan ng utos hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoon sa Kristo, na kanyang ipahayag sa takdang panahon, siya na mapalad at tanging makapangyarihang ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. So dito po sa talatang ito, sinabi siya hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Is the King of kings and the Lord of lords. Dito sa Revelation 17 verse 14, ganun din po sinabi tungkol sa ating Panginoon. This will make war with the Lamb, and the Lamb will overcome them. For he is the Lord of lords and King of kings, and those who are with him are called chosen and faithful. Sa Tagalog, makikipagdigma ang mga ito laban sa kordero at sila'y dadaigin ng kordero sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari at ang mga kasama niya ay mga tinawag, mga hinirang at tapat. Tanong, pangutana, saludsod, kutang. Paano siya magiging hari kung wala siyang kaharian? Posible, sa isang physical na kaharian, pansamantala walang hari pag namatay ang hari. At may papalit. Pero hindi pwede maging hari ang isang tao na walang kaharian. Impossible. Kung ang ating Panginoon ay hari ng mga hari at wala siyang kaharian, daig siya ni King Charles. Dahil si King Charles ay may kaharian. Siya isang hari at siya may kaharian. The United Kingdom of Great Britain and the Northern Kingdom. Yun ang kanyang kaharian. Pero paano siya naging mas makapangyarihan kay King Charles dahil ang Panginoon ay tinawag na King of Kings at wala siyang kaharian? Yun ba? Sipin natin mabuti yun. Ngayon, nagpapanggap siyang hari na walang kaharian. So therefore, kung si Jesus ay hari na ngayon, ibig sabihin, meron siyang kaharian. Pero itong premillennialism denies this, that the kingdom is now existing. They deny it. Wala pang kaharian kanina. Sabi natin, basahin natin ang Biblia. Colossians 1:13. He has delivered us from the power of darkness and conveyed or transferred us into the kingdom of the Son of His love. Sa Tagalog, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman o kapangyarihan ng kasalanan at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. So itong magtandaan natin, yung mga taga-Kolosas, mga Kristiyano ng taga-Kolosas, sila'y dating mga makasalanan at nung sila naging mga Kristiyano, sila inilipat sa kaharian ng ating Panginoon. Tandaan po natin yan. So Revelation chapter 1 verse 9. I, John, both your brother and companion in the tribulation and kingdom and patience of Jesus Christ, was on the island that is called Patmos for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. Sa Tagalog, akong si Juan na inyong kapatid at inyong karamay sa kapigatihan at sa kaharian at sa pagtitiis alang-alang kay Jesus ay nasa pulo na tinadag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesus. Paano yung inilipat ang mga taga-Kolosas mula sa kapangyarihan ng kadiliman patungo sa kaharian ng ating Panginoon kung wala pang kaharian? Saan sila inilipat? Past tense po yun eh. Conveyed. Past tense. Nailipat na sila sa kaharian. Pero paano sila nailipat kung wala namang kaharian? Ito po, alam po niya sa pag-uusap ng mga tao. Dalawang aspekto
o dalawang uh, pag-uusapin na kung saan ang tao ay nawawalan ng common sense. Ano yan? Religion and politics. Nawawalan tayo ng common sense. Wala pang kaharian. Paano sila nailipat kung walang kaharian? Paano si Juan ay nasa kaharian kung walang kaharian? Malwalang po sabi ni Juan na kung si Juan ay inyong kapatid at inyong karamay sa kapigatian, totoo ba yun? May kapagitian, totoo yun. At sa pagtitis, meron pa pagtitis, totoo yun. So meron din kaharian. Totoo din yun, di ba? So ito po yung nagpapatunay. Maraming talata. Kaya lang, kahit yung dalawa lang na ito, sapat na na meron ng kaharian. At ang makita rin po natin, sa Genesis chapter 12, verse 1 to 3, meron pangako ang Diyos kay Abraham. Abraham pa lang nun, di ba? Na tawagin ng Diyos mula sa Ur of Chaldees o Mesopotamia. Nangako ang Diyos kay Abraham. Tandaan ninyo ha, ito yung Diyos na nangako kay Abraham. At kapag ang Diyos ay nangako, ito pa rin. Ito po, itong interesting na pag-aaral. Kapag ang Diyos ay nangangako, kapag ang Diyos ay nakikipagkatipan, ang ginagamit niyang pangalan ay YHWH, LORD capital, sa ibang mga salin. Anong ibig sabihin ng LORD capital o yung YHWH? Ang ibig sabihin, one who is eternally existing. In other words, pag ako'y nangako, huwag kayong mag-alala dahil palagi ko nandirito. Hindi ko tulad ng tao na pag siya nangako, pwedeng hindi niya matupad sapagkat pwede siyang mamatay. Pero ang Diyos hindi na mamatay. So ang pangako niya mananatili, kaya ito kanyang tutuparin, alang-alang sa kanyang pangalan. Dito sa Genesis chapter 12, now the Lord, LORD capital, sa American Standard Version now Jehovah, sa ibang salin now Yahweh, now the Lord had said to Abram, get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation. So may sinabing pangakong lupain, to a land that I will show you. I will make you a great nation. Gagawin kitang dakilang bansa. I will bless you and make your name great. And you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you all the families of the earth shall be blessed. So tatlong pangako po yun. Land, promise. Nation, promise. As in spiritual promise of salvation sa pamagitan ng kanyang bini. Yung pangakong lupain, natupad ba yun? Did God fulfill His land promise to Abraham or to Abraham? Natupad. Sa Joshua chapter 21, verses 43 to verse 45, malinaw na ito'y natupad. So the Lord gave to Israel all the land, of which He had sworn to give to their fathers, and they took possession of it and dwelt in it. The Lord gave them the rest all around, according to all that they had sworn to their fathers, and not a man of all their enemies stood against them. The Lord delivered all the enemies into their hand. Not a word failed of any good thing which the Lord had spoken to the house of Israel. All came to pass. All came to pass. Kasama na yung pangakong lupain, hindi ba? Sa Tagalog. Kaya ibinigay ng Panginoon sa Israel ang lahat ng lupain na kanyang ipinangakong ibibigay sa kanilang mga ninuno. At nang kailang matanggap ay nanirahan sila doon. At tinanggapan nila yung lupain. Tinanggap nila, di ba? At binigyan sila ng Panginoon ng kapahingahan sa bawat panig, gaya ng kanyang ipinangako sa kailang mga ninuno. Wala ni isa sa lahat ng kailang mga kaaway nagtukumpay sa harap nila. Ibinigay ng Panginoon ang lahat ng kaaway sa kanilang kamay. Wala ni isa sa lahat ng mabubuting pangako na ginawa ng Panginoon sa sangbayan ng Israel hanggang hindi natupad, lahat ay nangyari. Paano ngayon sasabihin ng mga premillennialists na hindi tinupad ng Diyos
yung pangakong lupain. Kaya nga magbabalik ang Panginoon, sabi nila, para matupad yung pangako yun. Eh, ayon po kay Joshua, later on, magbibigay tayo ng details. Ay natupad naman. Naibigay sa kanila yung pinangakong lupain. Paano yung nation promise? Sila ba yung naging isang dakilang bansa? Yes. At ang zenith ng kapangyarihan ay nangyari sa pamamahalan ni King David and King Solomon. Nandun ang pinakamalaking extent na kailang sinakupan. Sila ba yung naging bansa? Yes. They were a great nation. Basahin natin. This is Deuteronomy chapter 4, verse 4 to 6. But you who held fast to the Lord your God are alive today, every one of you. Surely, yung pong nakita natin, nung nagkaroon po nagsugo ng 12 spies si Moses sa lupain ng Canaan, yung dalawa, si Joshua at si Caleb, ay nagsabi ng totoo. Kaya nating pasukan niya kanya. Yung 10 sinungaling. Hindi natin kayang pasukan niya para tayo mga tipakalong sa harap nila. So naniwala ang mga tao doon sa mga sinungaling. Katulad ng nangyayari sa panahon natin ngayon. Anong pinarusa ng Diyos sa kanya? 20 years above, lahat kayo mamamatay. Hindi kayo papasok sa lupa yung pinangako. 20 years below ang papasok doon ngayon. Yun ang sinasabi ni Moises, di ba? Yung mga naging tapat sa Panginoong Diyos. Ngunit kayong umahawak na matatag sa Panginoong Diyos ay buhay na lahat sa araw na ito. Tinuruan ko kayo mga tuntunin. Hindi ka muna sa English, hindi natin natapusan ito. Surely I have taught you statutes and judgments, just as the Lord my God commanded me, that you should act according to them in the land which you go to possess. Therefore be careful to observe them, for this is your wisdom and your understanding in the sight of the peoples. We will hear all the statutes and say, surely this great nation is a wise and understanding people. Pag nakita ng mga basa, mga tao kanya, na mapapakinggan itong mga utos na ito, sasabihin nila, tingnan sa Tagalog. Ngunit kayong humawak ng matatag sa Panginoon ng Diyos, ay buhay na lahat sa araw na ito. Tinuruan ko kayo ng mga tuntunin at ng mga batas na gaya ng iniutos sa akin ng Panginoon kong Diyos, upang inyong gawin sa gitna ng lupain na inyong paroroonan upang angkinin. Tuparin ninyo at inyong gawin sapagkat ito ang inyong magiging karunungan at kaalaman sa paningin ng mga tao na makakarinig ng mga tuntunin ito at magsasabi, tunay na dakilang bansang ito ay matalino at may pagkaunaw. Sila ba naging dakilang bansa? Oo. So natupad yun, di ba? Paano po yung spiritual promise? Na lahat ng mga angkan sa lupa ay pagpapalain. Yung ba'y natupad? Oo, natupad. Sabi rin, in you, all the families of the earth will be blessed. At ito po inulit sa Genesis 22, in your seed, all the families of the earth will be blessed. Ito po'y malinaw na natupad nang dumating ang Panginoon at nagkatawang tao sa lupa. Dito'y natupad. Basahin po natin. Sa Galatia chapter 3, 7 to 9. Therefore know that only those who are of faith are sons of Abraham. And the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel to Abraham beforehand, saying, in you all the nations shall be blessed. Ano ibig sabihin nun? Ipinangaral ba si Abraham may mababautisman? Hindi. Yung mabuting balita ng lahat ng mga bansa ay pagpapalain, ito na ituro kay Abraham. So then those who are of faith are blessed with believing Abraham. Sa Tagalog, kaya't inyong nakikita na mga sumasampalataya ay mga anak ni Abraham. At ang kasulatan na nakakaalam ng una pa man na aring ganap ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya, ay pinahayag ang ebanghelyo ng una pa man kay Abraham na sinasabi,
So yung ebanghelyo ay para sa mga Hudyo at sa mga Hintil. Ito'y narinig ni Abraham, bakit sa iyo ipagpapalain lahat ng mga bansa, Gentiles and Jews, di ba? So ito'y natupad, kahit po Espiritu na pangako. Pero pasinin po natin, yung land and nation promise were conditional. Kinakailangan ang Israel na maging tapat upang mapapasa kanila ang lupain magpakailanman. Ganyan. Pero hindi sila naging tapat. So, hindi sila sumunod sa kasunduan. So, in other words, hindi kinuha ng Diyos ang kaharan sa kanila, kundi binalik nila sa Diyos. Dahil hindi sila tumupad doon sa kanilang kasunduan. At ito pong premillennialism, tinuturo na si Kristo po ay magbabalik sa lupa upang maghari sa lupa. Saan po mababasa yon sa Biblia? Na si Kristo maghahari sa lupa. Sa kanyang pangalawang pagdating. Wala tayong mababasa. Kaya kailangan nating tignan yung mga talata tungkol sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon. At tignan po natin, siya ba'y mananatili sa lupa? Siya ba'y tutungtong pa sa lupa? Kasi kung siya mag-ahari sa lupa, siya bababa sa lupa. Papasinin po natin ang talata ng mga kapatid. Ano po? So, unang Thessalonica, chapter 4:15 to 17. Yung po naniniwala sa premillennialism, sinasabi nila, ito ra po'y rapture. Yung salitang rapture, ang ibig sabihin, pumutok. Di ba? Your appendix ruptured. Ganyan. Pumutok ang appendix mo kanina eh. Hindi ko alam ba tinatawag rapture eh. Sabi rito, basahin natin. For this we say to you by the word of the Lord, that we were alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Sa Tagalog, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo, sa pamagitan ng salita ng Panginoon, na tayo nabubuhay, hindi sinasabi ni Pablo na siya mabubuhay hanggang sa pagdating ng Panginoon. Sinasabi lang niya, kung darating ang Panginoon na sila buhay pa, ay natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon na hindi mauna sa namang paraan sa mga natutulog. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayo nabubuhay na natitira ay agawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin, at sa gayon ay makapiling natin ng Panginoon magpakailanman. Tanong, nasaan ba ang Panginoon? Sabay nakatungtong sa lupa? Sinasa alapahan. Di ba sabi ng isang anghel, nung ating pa makit sa langit? Kung paano makalat sa langit, siya ganun din ang kanyang pagdating. Siya'y nasa langit, nasa alapahan. Hindi siya tuntong sa lupa. So wala ating mababasa sa pangalang pagdating ng ating Panginoon, siya po ay tutungtong pa sa lupa. Dito po sa unang Korinto, chapter 15, verse 24, pagdating po ng Panginoon, taliwas sa tinuturo ng mga premillennialists na doon daw po magsisimula ang kanyang paghahari. Dahil di nga niya nagawa na naitatag ang kanyang kaharian sa kanyang unang pagdating at sinabigo, tulad ng ating pinag-uusapan. Pero baligtad eh. Tama po si Brother Jim Potterbo, ano po. Lahat ng mali ay may sagot ng Biblia. Tingnan nyo. Sabi ng premillennialist, sa pangalang pagdating ng Panginoon, dun sa mag-ahari sa lupa, sa loob ng 1,000 taon. Ang sabi ng Biblia, sa 1 Corinthians 15, verse 24, then comes the end. When He delivers the kingdom to God the Father, when He puts an end to all rule and authority and power.
For he must reign till he has put all enemies under his feet. The last enemy that will be destroyed is death. So pag nabuhay na maguli lahat ng magpatay at nagapi ng kamatayan, doon din ang katapusan ng paghahari ng Panginoon. Ibibigay niyang kaharian sa Diyos Ama. Baligtad sa itinuturo ng mga premillennialists. So dito po sa ating pangunang pag-aaral, maliwanag na ang mga major parts of the doctrine ay hindi tinuturo ng Biblia. Maliwanag po na ang kaharian ay umiiral na ngayon. At si Kristo ay hari na ngayon. At di siya maghahari sa loob ng 1,000 taon sa lupa sapagkat ang kanyang kaharian ay isang spiritual na kaharian. Ito po yun ang bahaging installment ng ating pag-aaral. Ito itutuloy po natin sa next Wednesday, the Lord willing. Maaaring sa Biyernes po wala tayong pag-aaral dahil bagyo po yun. Maglalandfall ang bagyo Friday at dadaan po sa Luzon, Central Luzon, Southern Luzon, Metro Manila at lalabas ng Sabado ng umaga. So bagyo po yun mga kapatid. So maaaring wala, baka hindi mawala ng power, ganun kalakas po yung bagyo. So sama po niyo sa panalangin, kami na dadaanan ng bagyo, na tayo po ay maging mapayapa at maayos sa gitna po ng malakas na bagyo na yan. Maraming salamat po sa ipakikinig. Tutuloy po natin ito. Part 1 lang po ito. Maraming part po ito mga kapatid sa ating magiging pag-aaral. Sana po matututo po tayo at masagot natin itong mga nagtuturo ng maling aral na tinatawag na premillennialism. Maraming salamat po sa inyong matyagang panonood at matyagang pakikinig. Alam po niyo, ang pangalan ng Ebanghelyo, kailangan talaga ng tiyaga. Kasi wala lang pong gimmick dito, ito straight preaching. Tinuturo lang natin ng Biblia o na sinasabi ng Biblia. Hindi katulad ng mga ibang nangangaral, parang show business. It's a performance. Hindi po ito performance. It's a teaching. It's a preaching, not a performance. Reggie Margueles. Good evening po, Brad, and all our brethren watching. Thank you, Brad. Good evening din. Medic Canono, magandang gabi sa ating lahat na nakikinig at nanonood. Joel Hilario, na ibang Arabi, kada kayo amin, kakabsat. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Liaka Collis, blessed evening, Brad, sa lahat na nakikinig ngayon sa salita Diyos. To God be the glory. To God be the glory. Oljan Ocampo, good evening po. Banya Senior Sani, lumampas po, lumampas. Banya Senior Sani, scroll natin pataas. Lumampas eh. Ayan. A blessed greetings of good evening, brethren in Christ Jesus. Melinda Dison Senis, good evening po, Brother Lordy. Good evening din po sa mga kapatid. Good evening sa ating lahat. Leonid Torrelisa, na ibang Arabi, kada kayaan, kakabsat. Yun po yung magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Kada kayo. Pagkata tayo, magandang gabi sa ating lahat. MJ Dimaano, magandang gabi po. Magandang gabi rin. Erna Sarcedo Pau, good evening po everyone. Good evening. June Bautista, good evening po. Vicente Kai, magandang gabi po sa lahat ng mga kapatid. Watching and listening from CSJDM Bulacan. God bless everyone. Keep safe. Ano kaya yung CSDM? Parang, San Jose del Monte. Marisa, Rieta, Manzanillo, good evening sa lahat ng mga kapatid. Edna Delfina Villamayor, ito po ay matagal namin kasama sa Angeles at lumipat na sila sa kanilang tahanan sa may Dolores, Quezon. Good evening po sa ating lahat. Joseph Sonorio, good evening po. Iriga City, Church of Christ, watching po. Jenny Lozano, ito po ay katulad po na Sister Dalia at Brother Calvin. Sister Jenny Lozano po yung kasama namin sa Angeles. Good evening po sa lahat na nakikinig.
Warren Rosales de Maano, magandang gabi po. Andrew Romero, taga Phase 6 Camarin. Greetings from Phase 6 Camarin, Caloocan, brethren. Roberto Marasigan, good evening po, Brother Lordy, and listening, watching from Canlubang, Calamba, Laguna. Roberto Marasigan, mag-ingat po kayo lahat. Salamat, Brad. Pati kayo matatamaan dahil dadaan din po yan sa Laguna, Metro Manila, Batangas, Cavite, yan ang dadaanan po ng bagyong ito. Mag-ingat tayo, mga pati. Soul, thou Savior dear, it is not night if thou be near. Obey no earth-born clouds arise to hide thee from thy servant's eyes. When the soft dews of kindly sleep my weary eyelids gently sleep, be my last thought, how sweet to rest forever on my Savior's breast. Abide with me from morn till eve, for without thee I cannot live. Abide with me when night is nigh, for without thee I dare not die. Come near and bless us when we wake, ere through the world our way we take, till in the ocean of thy love we lose ourselves in heaven above. Loving kindness Jesus came, my soul in mercy to reclaim, and from the depths of sin and shame, through grace he lifted me. From sinking sand he lifted me, with tender hand he lifted me. From shades of night to plains of light, oh praise his name, he lifted me. He called me long before I heard, before my sinful heart was stirred. But when I took him at his word, forgive me, lifted me. From sinking sand he lifted me, with tender hand he lifted me. From shades of night to plains of light, oh praise his name, he lifted me. His brow was pierced with many a thorn, his hands by cruel nails were torn. When from my guilt and grief forlorn, in love he lifted me. From sinking sand he lifted me, with tender hand he lifted me. From shades of night to plains of light, oh praise his name, he lifted
well, yet how or why I cannot tell. He should have lifted me from sinking sand. He lifted me with tender hand. He lifted me from shades of night to plains of light. Oh, praise His name. He lifted me. Meron pong si Jeremy B. Joji. Good evening po. God bless po. So, natapos na po ang ating pag-aaral. So, sabaybayan po ninyo ito. Tungkol po sa premillennialism at 11 lessons po, mga kapatid. So, sana matapos po natin. At ma-master po natin ito para maturuan po natin yung mga kaibigan natin na umaasa, naniniwala ng Panginoon po ibababa sa lupa at maghahari po sa isang literal, physical na kaharian sa loob ng 1,000 taon. So tayo po bago po ating pansamantalang paghiwalay, tayo po manalangin. Amang banal, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo lamang po ang may hawak ng mga bagay-bagay sa mundong ito. Kami nagtitiwala sa inyong walang hanggang kapangyarihan, sa inyong walang hanggang karunungan, at walang hanggang pagmamahal po sa amin ng Diyos. Ngayon po humingi ng pag-iingat po ninyo sa mga darating na araw na kami po'y dadanas ng isang malakas na unos. Sana po'y kami inyong ingatan at makaraos po. Higit sa lahat o Diyos, kami po ay humingi ng patnubay sa pamamagitan niyang salita. Sana kayo po'y manatiling matatag, hindi nakikilos, at lagi sumasagana sa gawain ng aming Panginoon. Yaman nalalaman namin na ito hindi walang kabuluhan sa inyo, Diyos. Naway maging ilaw sa aming mga paa at ilawan sa aming mga landas sa inyong salita upang hindi kami mailigaw ng masama. Panginoon, ngayon po ay kumikilala sa aming mga kahinaan at mga pagkakamali. Ngayon po humingi ng tawad po sa inyo, Diyos. Naway lalo niyo kami bigyan ng lalo po kaming umaasa sa inyo sa gitna po ng aming mga kahinaan, mga pagkakamali. Ama, hiningi po namin na sana po ay buksan niyo mga puso at kaisipan ng mga nakikinig sa inyong ebanghelyo. Naway sila ay magbukas ng kailang mga mata at mga tenga sa inyong katotohanan upang sila po ay inyong paglingin sa kailang mga kasalanan. O Diyos, kayo po ay naninirahan pa rin sa isang physical na lugar ng mga physical na mga panganib. Kayo po humingi sa inyo ng bigyan nyo ng karunungan ng mga namamahala po sa amin upang kami po ay magpatuloy na magkaroon ng katiwasay kapayapaan at magpatuloy po kami sa paglilingkod sa inyo. At ang mga bagay nito, Ama, ay aminingi sa dakilang pangalan ng Kristo. Amen. So, looban ng Panginoon. Sana po sa Biyernes, kaya lang hindi tayo sure dahil nga po doon sa bagyo na darating. Ingat po tayo mga kapatid. Lain tayo sa Diyos. Maraming salamat. God bless.